Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Pag-usapan natin ngayon itong balita patungkol po sa sinabi po o mga sinasabing pagpapaliwanag po ng ating ikalawang Pangulo o ating Vice President Sara Duterte patungkol po dito sa paggamit niya ng fictitious names ng mga recipient ng confidential funds. So, ito pong paggamit ng mga hindi makatotohanang pangalan ng mga tumanggap ng pondo, confidential funds ng ating pangalawang Pangulo, ng Office of the Vice President na si Sara Duterte, opisina niya, ito po'y kanyang pinagtatanggol. Ang una sa mga rason po na mayroon siya ay ito daw po kaya nga po tinawag na confidential funds. No, disclaimer lang, ayan po, ayon sa pagkakaunawa ko sa balita po na ito, makikita naman po ninyo dyan yung kanyang title ng balita. Panoorin po ninyo. No, disclaimer lang, kung ano man naalala ko. Ang sabi po riyan, ayon sa pagkakalala ko, ito daw po, kaya po ganyan ang mga pangalan, katulad daw po yan, naghalimbawa po siya. Nagbigay siya ng halimbawa na kailangan talaga sa seguridad, kaya nga confidential. May mga nicknames daw, mga parang katawagan, o naman, no, itong mga tao po nito, kaya yan po ang ginamit niya. So, papasa kaya sa sentido komon ng mga nakakarinig nito, abogado ka, nasa politika ka, businessman ka, malaking tao ka, o kahit maliit na tao, tayong mga mamamayang Pilipino. Pag narinig po yung ganitong kanyang mga pagpapaliwanag, ano pong masasabi po natin kaya, no? Yan kaya pasado na meron pong fictitious names, fictional character yata, no? Papunta na doon, no? Parang fictional character na yung mayroon dito po sa mga pangalan po na ito, kasi Piatos, 'di ba? Meron ding meron bang ganon, no? Meron siguro possible, no, sa milyon-milyon, no, bilyon na tao, baka meron tao na tinawag na ng Piatos, no? O may tinawag ng kung ano mga pinaglalagay doon. Alam ko before may kumalat na balita na sinabi na pati si Marian yata, Marian ba? O saka si Shell Joke, no? Nadamay po riyan. So I don't know if that's true. Kung totoo man yon, katulad po niyan, mga Piatos na pangalan, Mary Grace Piatos, hindi ko lang kung paano yan. Paano yan papasa legally? And sabi nga po, meron ding dumating na parang letter yata sa Office of the Vice President na binigyan sila ng parang mensahe o letter na lumalabas po na nakatanggap yung OVP o Office of the Vice President ng modified opinion, which is kung titignan po natin, tinry ko po siya i-research, parang positibo po nalalabas yun, no? Correct me if I'm wrong, pero sabi, kung ganun nung natanggap, ibig sabihin, ito po'y dumaan, no? Yung audit ay nagsasabi na ito po'y dumaan sa proseso, yung mga pondo. Kung hindi po ako nagkakamali, yun po ang kahulugan nun, no? Kung mali man, correct me if I'm wrong dyan sa comment section. Malugod ko po tatanggapin ng correction pag mali. Anyway, bilang pagpapatuloy, sabihin na nga natin yun nga po yung kahulugan, no? Let's say, yun yung kahulugan nun, na dumaan sa proseso yung pondo, no? Dumaan sa proseso ng what? Diba? Pagtatakip ng pangalan na sugar coating ba natin matatawag yun? Confidential. Dito yan mabubunyag na sino ba itong ito talaga. Ito ba'y tunay na mga tao na may mga katawagan, may mga nicknames, gaya po ng sinasabi ng ating Vice President, may mga nicknames. Sino kayang aako dun sa mga posisyon na yun na sila'y tumanggap ng pondo? No? Meron kayang mga tao na tatanggap, mag-a-admit na, ako to, si Mary Grace Piatos. Totoo kaya yon? Meron kayang magaganap na gano'n na, umbaga, siyempre, kailangan mong patunayan na totoo yung sinasabi mo, na ito yung mga nicknames. Kailangan to sa security, kaya nga confidential.
Hindi ko alam, no? Sa tingin ko magkakaroon po diyan ng pagpapatawag, pagde-demand na ito po'y lumabas tong mga tao po na ito kapag ang trial po ay umuusad na talaga, no? Actually, nagsisimula na naman tong proseso. Kaya lang, 'di ba, wala pa tayo doon sa pinaka kasi nga ang daming ang delaying tactics nitong mga sumusuporta sa pagpapatigil o walang bisa nitong impeachment o parang ayaw nang maimbestigahan. Pero una sa lahat, para sa kalinawan ng lahat, no, kaliwanagan ng mga bagay, ang impeachment po ay nangyari na, kung di po ako nagkakamali, no. Ito po ay impeach na si Sara ngayon, no. Ang nangyayari na lamang, yung trial ay kailangan talagang mangyari, maganap po, hindi siya maputol, hindi siya madiskaril, hindi siya ma-delay. Dahil justice delay is justice na hindi sinerve, diba? Tama ba ako? Ngayon po, kung babalikan natin yung pinag-uusapan natin, itong paggamit ng mga fictitious name ng mga recipient ng confidential funds ng OVP o Office of the Vice President para sa Intel Ops daw, no? Diba? Itong confidential funds na ito, mga Intel operations, tama ba ako? No? Kung ito'y Intel operations, I think darating in time na dito sa proseso po ng trial, lalabas po kung tunay na mayroong mga Intel operation na pinaggamitan. Kasi, syempre, lalabas yung mga tao kung totoong may taong Mary Grace Piatos na nickname, no? O, diba? Kung hindi yan totoo, magkukumbinsi sila ng mga tao na gaganap, magsasabi na sila, no, ikaw nang mag-admit, tanggapin mo nang ikaw nang si Mary Grace, tulungan mo ako dito. Kung hindi totoo yung sinasabi ni Sara. Let's say totoo, no? Sabi natin totoo yung sinasabi ni Sara Duterte. Ang mangyayari po niyan, no, papaliwanag naman nilang kasunod, saan nila ginamit yung pondo? Itong Intel operation na to, o Intel Ops, no? Kung di ako nagkakamali dun sa Ops, no? Ngayon, no, bago po tayo magpaalam, ikaw, anong masasabi mo dito? Totoo man, hindi man totoo, para sa akin, dapat po imbestigahan para malaman ng taong bayan kung ano po ang ginagawa sa pondo ng mga mamayang Pilipino, no? At hindi po tayo tutol, no? Kahit ano pa, imbestigahan ng lahat ng nasa posisyon, no? Dapat mangyari po 'yan. At una na po 'yan sa mga ngayon po yung nakasaad na po riyan na sinasabing iimbestigahan. Number 1 po si Sara Duterte. Naniwala po ako, nasa konstitusyon yan, karapatan po yan ng mga mamayang Pilipino malaman ang katotohanan dyan. At malaki po ang epekto niyan kapag hindi po yan naging successful ang investigasyon, no? Hindi nagkaroon ng trial, malaki po ang epekto niyan sa ating bansa. Dahil ito na po yung gobyerno po natin. Ibig sabihin, nandito po yung pangilang batas ngayon. Kapag hindi yan, no, nakagalaw, naka-abante, nakapag-proceed sa investigasyon, baka tayo po ay hindi natin namamalayan, nasa komunistang pamamalakad na tayo, no? Baka mamaya na tayo ng isang partikular na mga apelyido, no? Na pagka sinabi nilang pag kumontra ka sa kanila, ano ka, dapat kang tugisin, adik ka o ano ka, ganun ang sasabihin sa'yo, no? Mahirap po yun, no? Kailangan nasa neutral po tayo. Kung anong tama, suportahan. Kung mali, tutulan. At naniniwala po ako tama na ipagpatuloy yung trial dito kay Sara Duterte at ipaliwanag niya, ipakita niya hanggang sa kalalim-laliman kung ano po itong mga nangyari po dito, kung tunay ba itong mga tao, kung tunay ba na nagamit ng tama yung confidential funds. At dito po ay naniniwala po ako na pagka ito po ay naging maayos ay lalakaran po ito ng mga susunod pang uupo sa gobyerno, no? Pero kung hindi naging maayos, wag naman nawa, hindi maging maayos, yun din, no, magiging gagayahin na po ito kung may masamang ginawa po dito.
no, ng mga susunod na uupo. Kaya napakahalaga po na pagsuporta natin ngayon sa ating gobyerno sa pag-iimbestiga sa bagay po na ito. Ikaw, anong masasabi mo? Comment down below, and syempre do not forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga videos natin. Kita ulit sa susunod na video.